Mga ka-Republic, for the last time this conference, muling maghaharap ang Ginebra at Meralco sa isang larong magpapasya kung sino ang aakyat sa semis. Sa decider game 3 mamaya, parehong didiin ang depensa ng magkabilang kupunan. Posible rin ang mga technical foul sa bench gaya ng naipito kay Luigi Trillo noong game 2. Maraming reklamo ang Meralco coach, kesyo Ginebra players are clapping and everything na kinakagat daw naman ng mga referee. Game 3 ito at do or die game, kaya di malayong magkakaroon ng pisikalan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nabigo ang Barangay Ginebra na tapusin ng Meralco sa Game 2 ng kanilang best of 3. Although lumampas sa century mark ang score ng parihong kupunan, 108 and 104, sa huli ay nangibabaw ang depensa ng Bolts. Nalimitahan nila ang Ginebra sa 43.6 field goal percentage. Nagtala naman ang Meralco ng 56.8% from the field. Nagpakita ng mas malagkit na depensa ang Bolts na nagresulta ng mas maraming fouls na naitawag laban sa kanila, 34-19. Mas pisikal ang Meralco, kaya sa ating opinyon ay hindi dapat ipagtaka ni Luigi Trillo ang mas madalas na pito ng mga referee sa kanyang mga bataan. Sa isang banda, dalawang bagay kaya sinasadya ng isang coach na matawagan ng technical foul. It's either working out the referee or di kaya'y i-challenge ang kanyang mga players. Sa game 2, matapos ma-technical si Trillo, ay tila nagisinga ang kanyang mga bataan at doon sila gumawa ng 15-3 run. Hindi na take advantage ng Ginebra ang maagang foul trouble ng Bolts na nasa penalty ang mga ito. Somehow, posibleng tumalab din sa mga referee ang pagpapatechnical ni Luigi Trillo. Anyway, mabigat na misyon ang nakaata ngayon sa balikat ng Ginebra. Kailangang mahanapan ni Timco ng solusyon kung paano pipigilan ang kanyang gilas player na si Chris Newsome. Kasama sina Jansen Rios at Akel Mitchell, isa si Nuno sa nagbigay ng malaking sakit ng ulo sa Gin Kings. Sa knockout game mamaya, hindi lang ang pagsalta sa semis ang misyon ng mga mag-aalak. Misyon din ng Gin Kings na iwasan ang nangyari noong 1995 Commissioner's Cup na walang SMC teams ang nakapasok sa semifinals. Magiging isang malaking dagok na naman ito sa MC Sports Program kung mauulit ang kabiguang iyon. Depensa magiging malaking factor sa knockout game na ito. Kung makakaiwas sa maagang foul trouble ang mga main players ng Bolts gaya ng import nila, si Cliff Hodge at si Chris Newsome, mabibigyan nila ng magandang laban ang mga mag-aalak. Sa Ginebra naman, kailangang makapag-step up ang mga locals para matulungan si Justin Brownlee. Hindi lang sa pagpuntos, kundi kung paano mabibigyan ng suporta ang kanilang import na kinukuyog ng depensa. Masusubok din sa laro mamaya ang mental toughness ni RJ Abarientos na nakatanggap ng death threats. Hindi pwedeng i-consider na biro ang pagbabanta kay RJ dahil karamay rin ang kanyang misis. Kung inyong naaalala, noong July 2008, si Mac Baracael na varsity player ng FEU ay binaril malapit lang sa gate ng universidad. Sa awa ng Diyos, nakaligtas si Baracael bagamat nalagay sa panganib ang buhay. Gaya ni Mac Baracael, FEU tama raw product din si RJ Abarientos. Wish natin na sana'y hindi makaapekto kay RJ ang natanggap na death threats. Kailangan siya ng kanyang team. Samantala, win or go home din ang bakbakan ng Rain or Shine at Converge mamaya. Napatunayan ng Elasto Painters at ni Coach Yeng Yao, kaya nilang makipagsabayan sa Fiber Xers. May Jordan Heading ang Converge, may Adrian Nucom naman ang ROS. Dapat lang daw maging consistent at patas ang tawag ng mga referee. Maaalalang inireklamo ni CYG ang mga game officials sa Game 1 at umaksyon na si Commissioner Willie Marcial. Suspendido na sa buong conference ang isa sa 4 na game officials.
Matapos maitabla ang best of 3 series, sinabi ni Coach Yang Yao na kabado pa rin siya sa Game 3. Hindi sa kanilang kalaban kundi sa magiging tawag ng mga referee. Dapat daw mga players ang mag-decide ng resulta ng laban. Sa isa o dalawang maling tawag daw ay posibleng mabago ang kompleksyon ng laro. Maganda ito, dalawang do or die game sa isang playing date. ROS or Converge and Ginebra or Meralco. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Enrico de Guzman, mula sa Belgium. Salamat sa suporta, kabayan. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Rino Baral. Salamat sa panonood mo rin lagi, Rino Baral. Salamat, idol. Sa iyo rin, shoutout Cecilia Guibara. Yes, nakaka-alarm po yung banta kay Ardia Abarientos. Shoutout sa iyo, Mercedes Espileta. Yes, minalas tayo ng gusto noong Game 2. Sa iyo rin, Dicelito Molina, mula naman dyan sa Italy. Shoutout sa iyo, idol. Raquel Cao, yes, babawi tayo mamaya. Sure yan. At sa iyo rin, shoutout Mia Udtuhan. Sabi niya, babawi. Sabi niya. Sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog, mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. At sa iyo rin, kabayan, Efren Mendoza. Yes, dapat panagutin. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.